tayo. O ito, pag-usapan natin tong sinabi ni Sara Duterte. Ito yung nasa unahang parte, mga ka-GP. Ayan. Sabi ni Sara Duterte, ito matindi. Ano ba ang title ko rito? Nakalimutan mo bang na-rape ka? Naniniwala ka sa banal na aso? Santong demonyo? Diba? Hindi pwedeng santong demonyo eh. Hindi pwede sa thumbnail eh. Kaya santong kabayo nilagay ko. Pero banal na aso, santong demonyo. Biruin nyo mga kababayan. Ito po yung sinabi niya. Okay. Iwas muna tayo sawa-sawa. Tawa-tawa pala, hindi sawa-sawa. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest. Sabi mo yan hindi mo tinututulan na naaayon sa batas. Okay, Sara Duterte, hindi ba yan naaayon sa batas? Mamaya may pandibang ako sa'yo, Sara. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Teka, mga kababayan, di ba mayroong tayong hinahanap? Mayroong mga fugitive. So dahil walang nagtuturo at mayroong nagtuturo sa loob na nagsasabi, nandun si Kibuloy, natural mga kababayan, pupuntahan niya ng mga pulis. Sabi niya, I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the Kingdom of Jesus Christ. Teka lang, Sara, wala bang gross abuse of police power nung panahon ng tatay mo? Back to you, pack you. Diba? Wala ba, Sara Duterte? Nung panahon ng tatay mo, wala bang gross abuse of police power? Paano si Kian? Paano yung mga ibang namatayan? Hindi ba yon gross abuse of police power? Hindi rin ba gross abuse of power yung mga tinuturuan ninyo na pumatay ng mga Chinese? Hindi ba gross abuse of power, mga kababayan, na ipakulong nyo yung inutusan nyo? Well, sabi nila, hindi rin ba gross abuse of power, mga kababayan, na ipinapatay nyo rin ang di umano'y kalaban ng tatay nyo sa droga? Diba? I'm speaking of ampatuan. Sabi niya, ulitin ko, I vehemently condemn the gross, Bisaya naman dun, the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. Teka lang, may inabuso bang minor doon? Baka pinatatamaan mo si Pacquiao. Baka pinatatamaan mo si Kibuloy. Abuse of minors. Kasi ang nangaabuso lang ng minor si Kibuloy. Ibaba mo na. Huwag kang kikibo. Ako ang hihipo. Diba? Yan ang sabi ni Kibuloy. At kung ano man daw ang gawin sa kanila, yun daw ay pribilehiyo. Sara Duterte, hindi ka ba nanginginig? Sa laman-laman mo, hinayupak ka. Sabi mo, ikaw ay nagahasa. Pero kamping-kampi ka sa santong, mga kababayan, sa banal na aso, santong demonyo. Sabi niya, these acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we, Filipinos, place in the very institution sworn to protect and serve us. Bakit? Kayo lang ba? Kingdom of Kibuloy's Devil? Yan lang ba ang dapat pagsilbihan? Pilipino rin, Sara Duterte, yung mga naghahanap ng hustisya. Yung mga nawasak ang kanilang pikengkay.
Siyempre, hindi lang pikengkay ay nawasak sa kanila, pati ang buhay. Hindi mo ramdam, Sara, kasi sabi ni Digong, wag daw maniwala sa'yo. Grabe, no, mga kababayan, matindi. Sabi ni Alfredo Yadaw, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Shoutout sa'yo. Smooth Jazz with Rusty from Australia. Alright, sabi niya, hindi ko maiiwasang matanong ang sarili ko kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Grabe mag-divert ng kwento, mga kababayan. Dahil daw Duterte supporter itong si Kibuloy. Kaya ganon. Ma'am, nobody and no one is above the law. Diba? Kung sumusuko lang yang si Pastor Kibuloy na sabi niya siya daw ay appointed son of God, siya daw ay glorified body, bakit ayaw lumabas ang gago? Diba? Kung hindi siya tinatablan, kung yung katawan niya ay hindi tinatablan ng bala, sabi nga niya, nanalo na siya sa tatay nila. Diba? Nanalo na sila doon kay Satanas. Bakit ngayon natatakot siya? Mga kababayan, ito ang sinabi po ng may sinabi po rito ang korte. Kung tama ba o mali ang mga pinagsasasabi ng mga hindot. Sorry sa word ko. Pero nakakabwisit, di ba? Nakakaasar. Sasabihin nila na mali daw excessive use of power or excessive gross o police force or police power yung ginawa daw, mga ka-GP. Pero ang totoo, 'di ba? Ito po ang sabi ng Supreme Court ng Davao. Davao chapter pa to, ha. Davao chapter pa. Sabi dito, the Davao City chapter, di ko na inano yung heading. The Davao City chapter of the Integrated Bar of the Philippines calls for and insists upon respect for the rule of the law and sobriety in its application. This applies to our law enforcement officers implementing warrant of arrest as well as to the subjects thereof and the people affected by the implementation. To be clear, law enforcers such as the elements of the Philippine National Police have the authority and duty to obey the orders of our courts. Sara Duterte, naiintindihan mo ba yan? Abogada ka? Baka naman hindi. Dahil ikaw ay pangnotaryo publiko lamang. Diba? Mamuela ni Labina. Diba? Sabi ng korte, mga kababayan, to be clear, law enforcers such as the element of the Philippine National Police have the authority and duty to obey the orders of our courts. This includes the implementation of warrant of arrest issued by the courts for the arrest of persons who are under a criminal indictment in court. Maliwanag yun, Sara Duterte. Korte, galing sa Integrated Bar of the Philippines ng Davao Chapter. So, ibig bang sabihin yan, ang mga justices dyan sa Davao Court ay nasa tama na. Diba? Righteous na sila. Samantalang dati, mga kababayan, kamping-kampi siya kila Digong. Biruhin nyo, itong mga naghabla dati kay Digong, doon pa lang sa tawag dito, prosecutor's court. Diba? Wala na, napawalang sala na agad itong si Kibuloy. Tapos nag-appeal ang mga akusado, ang mga biktima.
ang mga biktima, nag-appeal sila. Ang anong ginawa nila Gibara, niluto, in-archive doon sa DOJ. Ano pa sabi? If the police have good basis to believe that a person to be arrested, correct mga kababayan, is inside a certain place, they have the right to enter place or the place and even to break into such place if refuse admittance after announcing their authority and intention. Maliwanag mga kababayan. Alam niyo po ba na yung ipinapakita ko sa inyo ay ibinalita na natin before. Totoo, ibinalita na natin before. Kung naalala ninyo, hanapin ko lang ng konti. Just give me a minute. Pero hindi abot ng minute to. Easy lang. Ito yon. Ito yon. Ito, kung naaalala po ninyo, wait. There's more. Okay, wait lang. Isa-save ko lang. Papakita ko sa inyo kasi ito, na-content ko na dati. So, syempre, mga kababayan, medyo yabang din, no? Yabang din ng konti. Yabang din tayo ng konti, syempre. Kasi ito, binalita na natin ito. Pero hindi ako credit grabber. Siyempre, bigay natin to sa kaibigan ko, si JDB, mga kababayan. Okay. Ito, ano muna natin itong bago natin ituloy yan, buksan ko muna ito. Ayan. Okay. Ito yon, yung sinasabi ko dati, na-content na natin. Hey. Bali Bombay. Ito. Yan yung sinasabi ko dati. Ayan. Mga kababayan, ito yung law na yan Binasa natin yan dati. Revised Rules of Criminal Procedure as amended December 1, 2000. Or December 1, 2000. Rule 110. Diba? Tapos, laktawan natin yung iba dyan. Punta lang tayo sa Section 11. Section 11. Ang sabi dito, right of the officer to break into a building or enclosure. An officer in order to make an arrest either by virtue of warrant or without a warrant as provided in Section 5 may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. If he is refused admittance thereto after announcing his authority and purpose. Yan, maliwanag mga kababayan. They can actually break into any building or enclosure kapag sila ay nagsabi na meron kaming warrant of arrest at pinaghihinalaan namin na ang taong hinahanap namin ay nandito sa lugar na to. Pag hindi po sila pinayagan, they can break yung mga enclosure, they can break buildings. Ayan, maliwanag. Sara Duterte, kala ko ba abogada ka? Kala ko ba abogada ka? Bakit hindi mo alam to, Inday? Bakit hindi mo alam, Ire? Kawawa ka namang, Inday. Hindi mo alam tong pinagsasabi mo. Nabubuko ka na. Hindi ka talaga abogada. Mukhang pang notaryo publiko ka lang talaga. Anak ka ng... Diba? Tama ba itong sinasabi ni Main Moss? May na-rescue na naman sa The Kingdom of Jesus Christ. 2 babae, human trafficking na naman. Paktay. Itong totoo yan.
Well, anyway, mga kababayan, eto, balikan natin. Eto yan ha. So maliwanag, sabi if the police have good basis to believe the person or that a person is to be arrested is inside a certain place. Yan nga, yung sinabi ko rin kagabi na batas din ng US, mga kababayan. Hindi pwedeng magtago ang kriminal sa loob ng simbahan. Kung yan ay religion, mga kababayan, yes, tama. Merong separation of powers na tinatawag. 'Di ba? Hiwalay din ang politika o ang gobyerno ay dapat nakahiwalay sa simbahan. Subalit, kapag iba na ang pinag-uusapan, kapag ang kriminal ay nagtatago, 'di ba, doon sa simbahan. Oh. They have the right to enter the place and even to break into such place if you refuse admittance after announcing their authority and intention. However, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time, the police do not have the authority to occupy the premises or include any lawful occupant. Therefore, mga kababayan, ito, okay, linawin ko tong last part ha. Sabi niya kasi, however, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time. Kaya lang, meron dyan tinatawag tayong exception. Dahil nga, mga kababayan, ang haba, ang laki, ang lawak, 32 hectares. Diba? Kaya nga, dahil unang-una matalino itong si Torre. Ngayon ay holiday. Holiday pa rin bukas. Paano na yan? Kingdom of the Devil. 'Di ba? So yun. Yan ang sagot ng korte, mga kababayan. Sana sumagot si Sara Duterte. Taga Davao na yan, sumagot. Sabi doon, tama yung ginagawa nila. Meron lang doon pahabol ng konti na baka pag sila daw ay natapos na ang kanilang, hindi pa nga nila tapos eh. 'Di ba? Hindi pa nila tapos yung kanilang ginagawa, 1/4 pa nga lang daw. Pero yung NBI, 1 hour, 32 hectares, 10 lang sila natapos. 'Di ba? Pero yung mga pulis, 2,000 katao, anak ka ng tinapa. 1/4 pa lang, 2 araw na. Sabi ni Welanie, gusto ata niyang gayahin si Saddam and Bin Laden. Hindi pa naman tayo siguro mapupunta sa bagay na yon kasi si Saddam at Bin Laden maraming pinatay. Pag napatunayan natin, siguro, pag maraming napatay si Kibuloy, pwede na. Diba? Sabi ni Lanlan, buti din nila nabayaran ng korte. Actually, itong korte, may may parang doon sa una, bumanat, tapos bumabawi sa dulo. Pero tayo syempre tinestify natin yan na maigi. 'Di ba? Hindi ko na nga lang tinapos, mga kababayan. Kasi parang meron doon paghugot eh. Tinira mo tapos binawi mo. 'Di ba? Gusto pa nilang iligtas ata si Sara Duterte. Si Kibuloy na mali yung mga pulis. Sabi ni Tony Ninubla na imbag nga rabi GP ken amin nga loyalista ken Ilocanos ditoy watching from Japan. Virgilio Ramos, tama ka Sir, Go Philippines. At notaryo nga lang talaga siya. Ako naniniwala. Pang notaryo lang itong si Sara Duterte, mga kababayan. Mahina ang logic eh, 'di ba? Ayaw nga niya talaga sang national. Kumbaga nabitbit lang ni Pangulong Bongbong Marcos to eh. Sa takot niya na habulin siya ni Leni Robredo, baka daw kasi manalo. 'Di ba? Takot pala, mga kababayan. Etong si Sara Duterte. 'Di ba content na naman ako mamaya? Lloyd Plum, the delivery boy in Yokohama. Thank you so much for watching. Emilia Agustin, Kingdom ng kiyod-kiyod. Kingdom ng ayod-ayod, kiyod-kiyod. Kay OJC. Diba? Miyo, shout out. The Toxic Heart. Owen, baka absent si Sarah sa buong law school.
kinik out nga ng beda eh. Mga kababayan, kick out. Paano? Hindi raw marunong gumamit ng USB. Tanga. Di ba? Eh, yung tatay niya maraming julalay. Tapos siya, di binigyan ng julalay. Hindi tinuruan paano gumamit ng USB. Tanga. Oh. Okay? So, thank you so much mga kababayan. Hanggang dito na lamang ang inyong abang lingkod. Sana po ay makita-kita ulit tayo at pakisuportahan po yung mga live natin sa mga susunod at ganun din sa mga uploads natin. Salamat sa lahat ng mga nag-like. Baka naman, pwede pang humabol yung iba dyan. Walang bayad yan. Di ba? Sabi ni Sky Bright, baka nakapass sa bar exam na panahon ni Duterte. Well, I believe mga kababayan kasi there was a person na nakausap namin. Ang sinasabi nila, palakasan daw talaga dyan kapag halimbawa ikaw ay may mga ang tawag din, fraternity, sorority, ganyan. Karaniwan daw kasi ng mga nagpapa-exam, mga abogado, di ba, panyero, mga tawagan, yan sila ay may mga prat. Now, mga kababayan, parang may nagkukwento na itong si Sara Duterte daw ay dahil yung magpapa-exam na hindi ko alam kung sino yung magpapa-exam na yon, pero may kaugnayan dun daw yan sa tatay niya. Dahil kasi sila ay mag-brad sa fraternity. Now, syempre mga kababayan, itong si Sara Duterte, alam naman natin, kita nyo naman, itok-itok. Ang sabi, ito daw ay ipinasa. Kaya lang, ang sa kanya, ang deal sa kanya, pag notaryo ka lang ha. Huwag kang hahawak ng kaso. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon wala ata ako nakitang kaso niyan. Hindi binayaran. Hindi ako naniniwalang binayaran. Fraternity Brotherhood. Diba? Ma'am Yuki Sawaki, sorry di kita ata nabati kanina. Dolly Darnep, pair nga lang, di alam ni Fiona, plete-plete pamasahe. Diba? Si Duterte nga, mga kababayan, walang naipasang batas sa Kongreso. Sabi ni Pusong Ani, may napasahan ata para ipasa ang exam. Pwedeng napasahan, kasi may code yan. Palagay ko code lang yung binibigay dyan sa kanila. Nung hinanap yung code niya, tapos ipinasa na. Hindi na chinikan. Pasado na, pero pang notaryo lang siya. Diba? Okay? So thank you so much po muli sa inyong lahat mga kababayan. Ito pa rin po si JNK, ang inyong abang lingkod. At lagi ko pong sinasabi, Go Philippines. Go lang po tayo ng go para nang sa ganon, mga kababayan, ay patuloy din na yumabong ang bansang Pilipinas. Patuloy tayo magtiwala sa gobyerno, tulungan natin ang sarili natin, tulungan natin ang gobyerno, tulungan natin ang presidente natin. Go Philippines!